Magsipo tayo sandali. No? Muli mga kapatid, magandang umaga po sa inyong. Itong mga panahon pong ito, alam natin na marami sa atin ang dumadalaw sa ating mga mag-anak, sa ating mga kaibigan, sa ating mga sabi nga nating kapitbahay. Ang panahon ng Kapaskuhan ay panahon ng pagdalaw. Kaya nga minsan, yung mga nasa malalayong lugar, pag dumadalaw sa kanilang mga kamag-anak, talagang kita natin yung tuwa, yung galak, yung pananabik. Sa ating ebanghelyo ngayong ika-6 na araw po ng ating simbang gabi, meron ding naganap na pagdalaw. Pero mga kapatid, dalawang bagay yung ating pwedeng makita sa pagdalaw ni Maria kay Elizabeth na kailangan maging ating halimbawa din kapag tayo ay dumadalaw sa ating kapwa o kamag-anakan. Una, si Maria ay dumalaw upang magbigay. Si Maria ay dumalaw upang magbigay. Ang ating ebanghelyo sa ngayon, ating napansin na si Maria ay nagdadalang tao kay Jesus. Pero hindi pa isinisilang si Jesus, si Maria, ibinibigay niya na si Jesus sa kanyang kapwa. Ibinabahagi niya na si Jesus kay Elizabeth. Kaya nga hindi lang niya ang basta ordinaryong pagdalaw. Sabi po ng mga theologians, itong pagdalaw ni Maria kay Elizabeth ay tanda ng pagdalaw ng Panginoon sa atin. Pero ang maganda po sa ating ebanghelyo ay ito. Ang sabi, pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth at nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, naggagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Merong naramdaman agad si Elizabeth. Gumagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Bakit? Sapagkat napuspos nung oras na yun ng Espiritu Santo si Elizabeth. Pero maganda po ito yung unang ating pagnilayan, yung impact ni Maria kay Elizabeth. Very positive yung kanyang impact kay Elizabeth at sa kasasanggol na nasa tiyan ni Elizabeth. Bakit positibo yung impact ni Maria kay Elizabeth? Sapagkat nasa kanyang sinapupunan, walang iba kung hindi si Jesus. Siguro ito po yung unang ating tignan. Kapag tayo ba ay dumadalaw sa ating kaibigan, sa ating kapwa, ano ba yung impact natin sa kanila? Sila ba ay nagagalak? Sila ba ay natutuwa? Sila ba ay napupuspos ng biyaya? O may mga pakakataon kapag tayo ay dumadalaw sa ating kapwa, sila ay nagtatago. Kapag tayo ay dumadalaw sa ating kapwa, sila ay nalulungkot. Bakit dumalaw ka pa? Kapag tayo ay dumadalaw ba sa ating kapwa, kapag tayo ay umalis, yung bang ating iniiwan sa kanila ay pag-asa o panghihina ng kalooban. Yan po yung unang punto ng ating ebanghelyo sa ngayon. Kakaroon lamang ng positibong impact tayo sa ating kapwa kapag nasa atin si Jesus. Naalala ko si Mother Teresa ng Calcutta, yan ang kanyang laging sinasabi. Ang sabi niya ay, paano mo maibibigay si Jesus sa iyong kapwa kung wala sa iyong kalooban si Jesus? Yan po yung unang ating tularan kay Maria. Tayo ay dumalaw sa ating kapwa at magbigay. Magbigay, hindi lang ng mga bagay na material. Magbigay, hindi lamang ng pagbati. Magbigay tayo ng kagalakan. Magbigay tayo ng ating presensya. Pero ito'y magagawa lamang natin kapag nasa atin mismong kalooban si Jesus. Si Maria dumalaw hindi para kumuha, hindi para tumanggap kay Elizabeth, kung hindi siya ay dumalaw para magbigay kay Elizabeth. Kaya yan po yung unang napakaganda kay Maria. Alam lang Diyos na kapag si Maria ay kanyang pinuspos ng grasya, yung grasyang yun ay hindi mananatili sa kanya. Sapagkat alam ni Maria, simula sa pulpaman, na ang lahat ng bagay ay galing sa Panginoon. At kung ito ay galing sa Panginoon, kailangan niyang ibahagi ito sa kanyang kapwa
ng may kababaang loob at na may kagalakan. Mga kapatid, makapagbibigay lamang tayo sa ating kapwa kapag tayo ay merong kababaang loob. Kaya nga si Maria, sa kanyang pagdalaw kay Elizabeth, wala doon yung yabang. Hindi niya sinasabi na ako ang pinili sa lahat ng babae. Ako ang pinakamapalad at hindi kayo. Sapagkat sa kababaang loob, si Maria na ibahagi niya si Jesus sa kanyang pinsang si Elizabeth. Una, kapag tayo ay dumadalaw, dapat tayo ay nagbibigay. At ang ating ibinibigay ay walang iba kung hindi si Jesus na nasa ating puso at kalooban. At magagawa lamang natin yan kapag nasa atin ang kababaang loob. Pero pangalawa, ang maganda po sa ating ebanghelyo ay ito. Si Maria ay dumadalaw para maglingkod. No? Hindi lamang para magbigay ng kagalakan, kung hindi para maglingkod. Ang sabi po ng ating ebanghelyo, si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Judea. Ang sabi nila, yun do pong original salita ng nagmamadaling pumunta ay merong halong pananabik at yung pangamba. Bakit? Sapagkat si Maria, alam niya na si Elizabeth ay matanda na. At si Elizabeth ay nangangailangan ng tulong. Hindi ganoon kadali para sa isang taong may edad ang magdalang tao. At siyempre, yung kanyang asawang si Zacarias ay may edad na rin. Pero yan po yung pangalawang maganda sa ating ebanghelyo sa ngayon. Si Maria ay dumadalaw para maglingkod kay Elizabeth. Kaya nga bukas sa ating ebanghelyo, ang ending noon ay nanatili si Maria kina Elizabeth ng may 3 buwan at saka umuwi. No? Saka siya umuwi nung si Elizabeth ay maayos na. Saka siya umuwi nung siya ay nakapaglingkod na sa kanyang pinsang Elizabeth. Yan po yung pangalawang ating tingnan. Sana sa lahat ng ating mga pagdalaw, ando doon din yung ating paglilingkod. Dati meron akong nabasang isang aklat na ang sabi doon, iba daw yung dahilan ng paglilingkod ng isang tao. Una, meron daw mga naglilingkod bilang isang alipin, as a slave. Ando doon yung pamimilit, na kapag ikaw ay hindi naglingkod, ikaw ay pwedeng parusahan, ikaw ay pwedeng mapagalitan. Pangalawa, ando doon daw yung paglilingkod katulad ng isang empleyado. At iniisip lamang ng taong yun, kapag ako ay naglilingkod, ano ba yung maibabalik sa akin? Kaya nga ang problema nga lamang daw ay kapag hindi na maganda yung ibinabalik sa iyo, hindi ka na maglilingkod. Kapag hindi na maganda yung sweldo sa iyo, maghahanap ka na lamang ng ibang amo o ng paglilingkuran. Pero yung pangatlong napakahalaga daw ay yung paglilingkod ayon sa halimbawa ni Kristo. Ano yung paglilingkod na yun? Yung paglilingkod ng may pag-ibig. No? At ito yung ating napansin kay Maria. Si Maria nandoon, hindi dahil siya ay takot. Si Maria ay nandoon, hindi dahil gusto niyang tumanggap ng sweldo kay Elizabeth. Kung hindi siya ay nandoon, dahil sa kanyang pag-ibig, hindi lamang sa Diyos, kung hindi pati kay Elizabeth. Yan po yung pangalawang ating tignan, paglilingkod. Saan ba nagmumula talaga yung ating paglilingkod? Kapag tayo ba ay hindi na na-acknowledge, maglilingkod pa ba tayo? Kapag tayo ba ay wala nang nakuha o nahita, maglilingkod pa ba tayo? Kapag tayo ba ay napahiya at nasaktan, maglilingkod pa ba tayo? Si Maria, napakalinaw ng dahilan ng kanyang paglilingkod. At ito'y walang iba kung hindi pag-ibig. Ibig hindi lamang sa Diyos, kung hindi yung kanyang pag-ibig sa Diyos ay kanyang ipinakita sa kanyang pag-ibig at malasakit kay Elizabeth. Dati may isa akong nabasang kwento tungkol kay Saint Teresa ng Avila. No? Sa Saint Teresa ng Avila daw, tinanong, ano ba ang pag-ibig ng Panginoon? At ano ang sabi ng Saint Teresa ng Avila? Ang pag-ibig ng Panginoon ay parang fireplace. No? Ito raw, fireplace na ito, kapag mayroong dalawang kahoy kadikit at ito ay nagliliyab sa apoy, ang kakaramdam daw na ang init
ay hindi lang yung dalawang kahoy na magkadikit, kung hindi yung lahat ng lumalapit sa fireplace. At ang sabi niya, dapat ganoon din tayo. Kapag tayo ay nagmamahal sa Diyos, ang nakakaramdam ng init ng ating pag-ibig ay hindi lang ang Diyos, kung hindi yung lahat ng napapalapit sa atin. At yan ang ating nakita sa ating ebanghelyo sa ngayon. Naramdaman mismo ni Elizabeth kung gaano kamahal ni Maria ang Diyos. Kaya hindi lamang siya ang nagalak, kung hindi pati ang sanggol sa kanyang tiyan. Nung isang araw, meron akong nabasang isang kwento. Meron daw isang grupo ng mga estudyante ang nagkaroon ng education tour. At sila ay nagpunta sa isang magpapalayok. No? Nung sila'y dumating doon, nakita nila yung pattern, magpapalayok ay gumagawa ng mga palayok. No? At silang lahat very excited. Kasi first time nilang makakita ng may gumagawa ng palayok. At ano ang sabi nung magpapalayok? Gusto niyo bang subukan na gumawa ng palayok? Lahat ng mga kabataan nag-oo. Sila'y nagtunguhan. Tuwang-tuwa sila'y very excited. So isa-isa sila ay pinaupo doon sa may area para magsimulang gumawa ng palayok. Pero napansin ng mga estudyante, habang sila ay gumagawa ng palayok, yung putik na kanilang ginagamit talagang nasisira. Yung iba doon lumilipad sa ere. Talagang napakakalat noong mga puting na ito sa kanilang paligid. Nang ito'y napansin nung pattern ng magpapalayok, ang sabi niya, teka lang, no, huminto kayo sa inyong ginagawa. Ang sabi niya, bakit tingin ninyo hindi maayos ang paggawa ninyo ng palayok? Ano ang sabi ng mga estudyante? Yung isa ang sabi niya, kasi po, hindi kami sanay. Yung isa ang sabi ng isa, kasi po, ngayon lang kami nakahawak ng putik. Ang sabi ng isa, kasi po, hindi kami napag-aralang maigi kung paano gumawa ng palayok. Pero ano ang sabi ng magpapalayok ng pattern? Kaya makalat ang inyong ginagawa at hindi mahulma ng maayos yung palayok kasi yung inyong putik wala sa gitna. Ilagay ninyo sa gitna yung putik at magiging maayos ang paggawa ninyo ng palayok. Alam niyo mga kapatid, yan ang paalaala sa atin. Kapag wala sa gitna ng ating buhay ang Panginoon, tayo ay makalat. Si Maria, napakalinaw, nasa gitna ng kanyang buhay ang Panginoon. Dahil doon si Maria, nung siya ay dumalaw kay Elizabeth, siya ay nakapagbigay ng kagalakan. Dahil nasa gitna ng buhay ni Maria ang Diyos, nung siya ay dumalaw kay Elizabeth, siya ay nakapaglingkod. Mga kapatid, sa panahon ng Kapaskuhan, hilingin natin sa Diyos na maging sentro siya ng ating buhay. Tulad ng palayok, ilagay natin ang ating sarili sa Panginoon para tayo ay hindi maging makalat. Tandaan po natin, kapag hindi nasa sentro natin ang Panginoon, makalat ang ating buhay.